Magandang araw. Sa video tutorial na ito, nais ko kayong tulungan kung paano mag-compute ng ANOVA. Ano nga ba ang ANOVA? Ang ANOVA or F-test ay ginagamit upang ikumpara ang tatlo o higit pang bilang ng grupo. Ipinapakita din ito kung may significant difference ba ito o wala. Ngayon, ating iresolba ang isang problem solving at ito ang problem. Given the hours of John, Mark, and Alfred is watching online videos, is there a significance between the hours spent on the three groups? Narito ang ilang datos ng tatlong grupo. Si John, si Mark, and si Alfred. Una, mag-state muna tayo ng hypothesis. Null hypothesis will be population 1 is equal to population 2 is equal to population 3. And alternative hypothesis will be population 1 is differ from population 2 differ from population 3. Assuming na ganito po ang sinasaad ng problem. Ngayon naman ay kukuhanin natin ang mean. Sa pagkuha natin ng mean, i-add lamang natin ang mga datos sa bawat grupo at i-divide sa 5. Para kay John, ang total niya ay para kay Mark at para kay Alfred. Ngayon, nakuha na natin ang total, i-divide na natin ito sa 5 upang makuha natin ang mean. Para kay John, 6.4. Para kay Mark, 5.6. At para kay Alfred, 5. Ngayon naman ay buuin natin ang table. Iko-compute natin ang sum of squares and summation of x squared. So 10 to the second power is 2 to the second power, 2 to the second power, 9 to the second power, 9 to the second power, 2 to the second power, 6 to the second power, 6 to the second power, 5 to the second power, 9 to the second power, 3 to the second power, 7 to the second power, 9 to the second power, 1 to the second power, and 5 to the second power. So, ganyan ang pag-compute para makuha natin ang summation of x squared. Ngayon, i-fill out pa natin yung ibang mga datos upang mamaya ay magamit natin ito sa pag-solve ng problem. Ang K is the number of groups. So, meron tayong tatlong grupo, si John, si Mark, at si Alfred. Ang small letter N ay number of hours spent. So, merong 5 na number of hours. Ang N na malaki naman ay tumutukol sa total number ng number of hours. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang G ay tumutukoy sa grand total. So, ipag-add lang natin yung 32, 28, at 25 na may total na 85. At ang sum of square, subdivision of x squared ay ang grand total
nito. Yan. Yung grand total nitong tatlo. So, pag pinag-add natin ito, ganito ang kalalabasan. Ito naman, kapag pinag-add natin ay ito. At itong kay Alfred, yung x squared, ay ito. Kaya ang pinaka-overall total ng x squared ng bawat grupo ay atin namang i-compute ang sum of square. Sa pagkuha natin ng sum of square, ganito ang formula. Sum of square is equals to summation of x squared minus summation of x to the power of 2 over n. So, ganyan ang pagkuha natin ng sum of square. So, yung summation of x squared ni John, halimbawa, kukunin natin yung kay John, ay 270 minus 32 to the second power over 5 kay John 65.2 kay Mark 182 minus 28 to the second power over 5 is equals to 25.2. And kay Alfred, summation of sum of square 165 minus 25 to the second power over 5 is equals to 40. So itong tatlo, ang sum of square kay John 65.2, kay Mark 25.2, and kay Alfred ay 40. Ngayon, kumpletuhin natin ang ANOVA table. So, una natin kunin yung sum of square. So, ang formula sa pag-complete natin ng sum of square is equals to overall total summation of x squared minus grand total to the second power over n. So, ganito natin siya. Lagyan natin yung mga data. So, yung overall total ng summation of x squared ay 617 minus yung grand total which is 85 to the second power over n na malaki, 15. So, i-compute lamang natin yun, yung 617 minus 85 to the second power over 15. Ang magiging sagot niya ay 135.33. So, ito yung ilalagay natin dito. So, yung total ng sum of square ay 135.33. So, para makuha natin yung within ng sum of square, yung kaninang mga kinompute natin, yung 65.2, 25.2, at 40, ito total lamang natin yan. So, ang total niyan is 180.4. Para makuha naman natin yung between sa sum of square, sa pinakamadaling paraan, i-minus lamang natin yung 135.33 sa 134.4. At ang magiging sagot ay 4.93. Ngayon, kukunin naman natin yung DF. So, para makuha natin yung DF total, ang formula niya, n minus 1. So, ganito yon. So, yung n na malaki is 15 minus 1 is equals to 14. So, lagay natin sa table. Dito sa DF, sa total, 14. Sa pagkuha naman natin ng DF within ang formula n minus k. So, ang n, 15 minus yung k, 3 groups, 3 is equals to 12. So, ang DF within ay 12. And sa pagkuha naman natin ng DF between, ang formula is k minus 1 is equals to, ang k ay 3, minus 1 is equals to 2. Yan.
Ngayon, kunin natin yung MS. So, sa MS, ang kukunin lang natin ay yung MS between at MS within. So, sa pagkuha ng MS between, ganito ang formula. So, SS over DF. So, convert natin yung mga numbers. So, yung SS is 4.93 over ang DF ay 2. Ang sagot ay 2.47. So, lagay natin din sa table. 2.47. And sa MS within naman, ganun din, same formula, SS over DF. So, ang SS niya is 180.4 over 12. Ang sagot ay 10.87. So, lagay natin dito sa table. Yan. Para sa last na pagkumpleto natin sa ANOVA table, kukunin na natin yung FCOMP. So, sa pagkuha natin ng FCOMP, ang formula niya ay ganito. FCOMP is equals to MS between over MS within. So, convert natin ang number. So, ang between ay 2.47 over within ay 10.87. So, ang sagot ay 0.23. So, ito na. 0.23. Yan. So, kompleto na yung ating ANOVA table. Ayan, ngayon ay kunakompleto na natin ang ating ANOVA table. Ngayon, for this time, ang kukunin naman natin ay ang F-crit. So, sa pagkuha natin ng F-crit, ay maaari natin tingnan yung degrees of freedom. So, dito sa table na ito. So, merong i-test or merong table na kung saan ay magko-correspond na itong nasa DF natin, and yung between is the numerator and the within is the denominator. So, kung saan sila magtagpo dun sa table na yon, yun yung magiging value ng ating F-crit. At nung tinignan nga natin yung table, sa 2 at sa 12, ang naging value ay 3.88. At bilang conclusion, lagay natin yung FCOMP. So, ang FCOMP ay 0.23 at ang F-crit ay 3.88. Ngayon, mas malaki si F-crit kay COMP, kaya si COMP ay less than kay crit. Kaya ang ating magiging summarize, dahil mas malaki si crit, F-crit kaysa kay F-comp, accept, null, and reject, alternative, hypothesis. Therefore, there is no significance difference in the hour spent in watching videos of the three groups. I hope nakatulong itong aking ginawang video tutorial para mas lalo ninyong maintindihan at mas madali ninyong masagot ang inyong mga gagawin kapag kayo ay nagsagot at nagsolusyon sa ANOVA. Maybe next time, gagawa pa ako ng maraming example para mas lalo pang mapabilis yung ating pag-resolve
sa mga problem. So, salamat sa pananood. Hanggang sa muli. God bless.